Magandang umaga po sa inyong lahat. So sama-sama nating pagdiriwang ng ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ng mga nagsisipagpasalamat. Maxima Bagolor and family, Mayor Willie and Evie Kiat and family, Nilo and Tessie Javier and family, Lorenzo and Zen Javier and family, Stella de la Fuente and family, Tessie Bernardo, Aldrex and Rose Bernardo and family, Jofista Cruz and family, Macario and Consolacion Agulto and family, Ricardo and Lorenza San Jose and family, Adoracion Pineda and family, Alfredo and Maria Gracina de la Feña and family, Lina Pascual and family, Remedios Simbulan, Feli Bunag and family, Jubita Cruz and family, Sheila and Richie de Guia and family, Boy and Lydia Bitong and family, Elby Valoy and family, Ine Borja and family, Rico and Ine Coronel and family, Priscilla and Louis De Leon, Maxima Menpin, Romulo Menpin, Mary Ann Menpin and family, Lorenza Menpin and family, Telma Rubio and family, Ato and Evelyn Rivera and family, Leti and Lerica Santiago, Ruby Santos, Rosie Aldana and family, Lenny Ocon and family, Ann Tongkol and family, Amorlina De Leon, Mr. and Mrs. Grace Agustin Menpin and family, Mrs. Clarita Gonzalez and family, Rio and John Mendoza, Doris and Joseph David Inosanto, Aurente family, Marcelita Maximo and family, Mandy and Perly Cahalhal and family, Shinadine Cahalhal, Teresita Francisco and family, Constancia Marquez and family, family, Virginia Pereira and family, Mr. and Mrs. Robinson Santos and family, Viola family, Mr. and Mrs. John Andrew Cruz, Virginia and Mindiola family, samahan ng
Iba-Ibayong Hagunoy, Eileen and Aaron Joseph De Leon and family, Mr. and Mrs. Maribel and Mandrake Balete, Amelita, Mark, Joshua, John Daniel, Kate, Nicole, Alcantara and family, Mr. and Mrs. Lani Paulino, Mr. and Mrs. Ramon and Minerva Vergara and family, Mr. and Mrs. Richard and Isabel Valencia, Mr. and Mrs. Bernard and Ruby Comia, Mr. and Mrs. Wilfredo Raquel Kabutslay, Mr. and Mrs. Gerald Karina Malabanan, Mr. and Mrs. Vincent Rose and Karen Comia. Kwen din po para sa kagalingan ni Elizabeth Sarmiento, Emily Mabante, Oscar Santos, David Ariston. Para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Lourdes Santa Ana, Carolina Salangkang, Edna Hill, Rohel, Jeff Kenneth Leonso, Carlota Orlanda. Para sa natatayang kahilingan ni Randy Paulino, Sally and May Kilit, Marlon Shen Bungay, Mary Angelo Pascual. Sama rin po natin sa ating panalangin para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Jose, Jenny, Esmeralda, Maria, Victorio, Hermenegilda, Filomena, Isidro, Bernardino, Carolina Rizaldi, Carmencita, Lolita, Antonio, Renato, Enriquito, Agida, Mario, Jennifer, Jose, Catalina, Sabino, Catalina, Marvin, Nieves, Romeo, Lourdes, Leon, Franklin, Benedicto, Ronel, Rosalina, Emilio, Cornesia, Angelita, Evangeline, Marian, Gary, Felix, Berio, Hiner, Hector, Conrada, Faustino, Hilario, David, Dennis, Francis, Leogario, Renato, Lovelyn, Rosalina, Moreno, Marites, Manuel, Rodolfo, Azucena, Francisco, Severino. Gandim po para sa pasasalamat ni Jennifer Malyari, Timog family, Balatasar family, Richman Hernandez, Mr. and Mrs. Marlon Bungay and family, Teresita Santos and family, Omar Salin Rose Maramos, Jonathan Pascual and family, Mr. and Mrs. Felixberto Santa Maria and family, Gian Pascual and family, Eileen and Donna and family, Leonora de los Santos, Gina Salansan, Juliet and Gregorio, Don Michael and Shenaline and family, Maria and Midel Payungayong and family, Michael, Mariel and Michael Payungayong, Mr. and Mrs. Rhea and Jerdy Sangoyo, Crucifix team, Teresa and Hernando Gomez and family, Edita Gomez and family, Edralyn and Alfredo and family, Bong and Cora Orianda and family, Baby Medina and family, Susan Gatchalian and family, Jose David and family, Rodora Miro Onesa and family, Telma Rubio and family, Amelia Santos and family, Manilin and Alfredo Hernandez and family. Ika-6 na linggo sa karaniwang panahon, nahabag si Jesus at hinipo ang ketongin. Sama-samang makibahagi tayo sa pagkalinga sa mga may sakit at may karamdaman bilang pagtupad kay Jesus. Sa liturhiya, ang araw na ito ay tinakda bilang araw para sa mga may sakit at para sa mga health workers. Sa darating namang Miyerkules ay simula na ng Kwaresma, ang Miyerkules ng Abo. Ipinapaalala po sa lahat na ito ay araw ng ayuno para sa may gulang na 18 hanggat 59 at abstinensya o di pagkain ng karne. Tinuturo ng simbahan ang mga may karamdaman, ang mga mahihina at mga mahihirap ang puso ng simbahan. Sila rin ang dapat maging puso ng ating makataong pagkalinga at gawing pastoral. Tumayo po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagka-Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, si Jesus ang ating kagalingan. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal pagdiriwang, aminin natin ating makasalanan. Panginoon Jesus, pinangaral mo ang mabuting balita sa lahat. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hesus Kristo, pinagaling mo ang mga may karamdaman. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Jesus, pinatawad mo ang mga nagkasala. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawaran natin ang makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa gandang loob mo kami naway makapamuhay bilang mapalad na maging iyong tahanan. Pamagitan ni Jesucristo, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo magsiupo. Sa unang pagbasa, ibinibigay ng Panginoon ang mga tuntunin tungkol sa sinumang magkakaroon ng karumhang kaugnay ng anumang sakit sa balat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat nino man ay magbago ang kulay, mamaga, o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote.
Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ng kanyang nguso, at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi, at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Lahat ng matuwid at tapat sa poon magalak na lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos, sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa ikalawang pagbasa, itinatagubili ni Apostol San Pablo na huwag maging sanhi ng karumihan o pagkakasala ni naman, kundi gawin ang lahat sa kararangal ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni numan, ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, may isang ketong yung lumapit kay Jesus na niklod at magmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagalin ninyo ako. Nabag si Jesus, hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinalis siya agad ni Jesus matapos ganitong maigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, pasuri ka sa sacerdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa inutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos pinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na mahayagang makapasok sa bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok. At doon, pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin mo ating mga katabi, magandang umaga sa iyo. Gaano nyo kakilala ang Birhen ng Lourdes? Maaaring sabihin nyo, maliit pa ako, pinakilala sa akin ni nanay. Lumaki ko, pinagdiriwang ito, pinakilala ng simbahan, mahal na Birhen ng Lourdes. Nagnonobena tayo sa kanyang kapistahan. Muli ang tanong, gaano ba ang pagkakilala, kalalim pagkakilala natin, manabir ng Lourdes. Yan po itinanong namin sapagkat kung ang pagkakilala sa atin sa Malabing Lourdes ay kasinlalim ng ating balat sa katawan, bukas, wala na yung Lourdes na yan sa ating buhay. So bakit kung kilala natin ang Malabing Lourdes, talagang kilala, hindi lamang salita kundi sinasabuhay ang kanyang tinuturo. Hanggang kamatayan ay kasama natin. Mga patid, tayo po nakakatipon ngayon, bagamat araw ng linggo, ika-6 linggo at pangkaraniwang panahon. Unahin po natin ang Ebanghelyo, ang mensahe sa araw na ito. Kayo po ba'y nakakita ng taong may sakit na ketong? Pamilyar po ba tayo sa Tala Leprosarium? Dati po. Yung mga may sakit na ketong, doon po dinadala sa tala. At sabi, ang sakit na ketong, hindi rin nakakahawa. So, ba't pag nakita tayo ng mga taong marami, sugat, dala ng ketong, yung salitang pandidirihan natin. Ang ketong ay hindi lamang sakit sa katawan, kundi ito'y social and religious stigma. Kapag may ketong ka, lalayo ka ng tao, hihiwalay ka sa karamihan. Natandaan po ba natin yung pagpapagaling ni Jesus sa may sakit na ketong? Saan ang galing yung mga taong yun? Sila ay nasa yungib sa malayong lugar, sa bundok. Sapagkat hindi nga pwede silang palaboy-labo lamang. At pamilyar tayo mga kapatid sa mga pangyayari sa Ebanghelyo. Kung paano lumapit ang taong ito sa Panginoon at pinagaling naman. Una, taglay ng taong yung pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos. Taglay ng taong yon ang malalim ng pananampalataya sa pagkagaling Panginoon. At hindi siya binigo. Nang lumapit sa Panginoon, sabi niya, ibig ko, gumaling ka. Bagamat sa pangkaraniwang takbo ng buhay, ang sino mang makipag-usap, hawakan ng may sakit na ketong, si itinuturing na marumi na.
Baliktad ang ginawa pa. It is a radical act. Hinipon niya ang taong yon at gumaling siya. Sa pagpagaling sa taong yon, hindi lamang yung physical condition, kalusugan niya, kundi higit sa lahat, ibinalik siya sa lipunan. Kinilala siya ng lipunan. Kahit muli ang tanong dyan, gaano ba kalalim ating pananampalataya sa Panginoon Jesus? Ganon din. Gaano kalalim ating pagkakilala sa mahal na Birhen ng Lourdes. Noon, ikalabinsan ng Pebrero, 1858, ang mahal na Birheng Maria ay napakita sa isang bata si Bernadette Soubirous, malapit sa Lourdes, Francia. Yan ang unang pagkakataon na pakita ang mahal na Birhen. Sa kanyang pagpapakita, 18 beses buwan, kada buwan, hindi nagpakilala ang Birhen. Sa halip, binibigyan ng instruction si Bernadette. Ano kanyang dapat gawin sa kanyang buhay? Hinimok siya magdasal ng rosaryo, sakripisyo, at magpunta siya sa kura paroko. Pakilala siya at sabihin ang kanyang nakita. Ganon din, pinahayag ng mahal na Birheng Maria ang presensya ng isang bukal na dadaloy ang masagan ng tubig. Pinaniwala hanggang ngayon, nandun po yung bukal na yung sa grotto. Kaya nga yung nagpupunta po ron ay naliligo. Hindi man naliligo, para kang napunta sa resort. Mabasa ang kayong katawan. At karamihan sa tumanggap ng tubig na yon ay nadama niya Birheng Maria, nakaranas ng isang himala ng sandaling iyon. Sa huling pagpakita ni Maria, noon lamang nagpakilala siya, ako ang Immaculada Concepcion. Kaya po yung mga grotto natin, nakalagay din palagi, I am the Immaculate Conception. Nagpakilala ng Birheng Maria sa huling pagkakataon. Pagkatapos ng ilang buwan, sinabi kung sino siya. Tunay nga po tayo rin, nakikilala na si Maria. Si Maria, ina ng ating Panginoon, ina ng sanlibutan. Malaki ang kanyang papel sa ating buhay pananampalataya. At sa maraming pagkakataon napakita, hindi naman sa Lourdes, hindi po ba? Andiyan yung mahal na Birhen ng Fatima, mahal na Medjugorje, marami po pagkakataon mahal na Birhen pakita. Sa lahat na yan, masasabi natin isa lamang, pag-ibig ng Diyos. Hatid ni Maria palagi ay ang mensahe ng pagbabalik loob, mensahe ng pagmamahal ng Diyos sa atin. At binanggit namin mga kapatid, sana po ang ating pagkilala sa mahal na Birheng Maria ay hindi magwakas sa araw na ito. Ang pagmamahal sa Kanya ay hindi lamang sa ating sarili, ibabahagi natin sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, tayo nagagalak, natutuwa sa araw na ito, mahal na Birheng Maria. Nawa, siya manatili sa ating puso at damdamin, hindi lamang ngayon, kundi sa araw-araw ng buhay, sa ating paglakbay sa ibabaw ng lupa. At katulad ng pangkaraniwang ina, hindi niya tayo pababayaan, hindi tayo iiwanan. Sa halip, kasama natin palagi, gagabayan tayo hanggang marating natin ang piling ng kanyang bugtong anak, ang ating Panginoon Jesucristo. Mahal na Birheng Maria, mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ng isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa naroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, doon magmumula para rito at hukom sa nabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa mga mawain, tayo ay maglahad ng pangailangan at panambitan ng buong sambayanan. Ating isamo
Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para ang mga nasa pamahalaan ay pangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para ang mga doktor, nurses at iba pang naglilingkod sa mga pagamutan ay pagsikapang maglingkod sa ikagagaling ng mga may karamdaman, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para ang mga may sakit ay makadama ng kagalingan at pagdamay ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para tayong natitipon ngayon ay makibahagi sa paghihirap ng iba sa pagdalangin para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para ang mga yumao ay magkamit ng kapayapaang walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ama ng kagalingan, dinggin ang aming panalangin. Magmalasakit nawa kami sa kapang may sakit at nangangailangan. Pamagitan ni Jesucristo, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumikha kami naway dalisay at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway taguyod ng gagawin namin ito sa pagnais namin sundin ang loob mo. Pamagitan niya, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ang marapat na aming pasalamatan. Pamagitan ni Kristo ay Panginoon. Nasa iyo aming buhay, pagkilos at pagiral. Sa pamuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig pinunlasas ang katawan, Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin, ng katiyakan na kanang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kay sana mga anghel sa napupuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya sa Panginoon gawing banal ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hatit, binigay sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinaalay namin sa tinaping bibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na maasang muling abubuhay, gayon din maginugot ang ngayong umaga, kasama ang mga yumaw naming kabarangay na walang nakakaalala. Kaawa mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, gayon din, nagdiri-anibersaryo kanilang kasal at may natatayang kahilingan sa misang ito. Kaysa na mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal, na nabuhay sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang noon namin pagpuri sa kararangal mo, pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parat papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, sa tagabilin magagaling na utos at turo ni Jesus nating Panginoon, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iyadyas sa lahat ng masama, pagkalaong kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo.
O Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, aking kapay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapay at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan tayong kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito si Kristo ang tinapay ng buhay, tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsala mo sa banal pakikinabang. Gawin mo laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming kabubuhay. Pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, kasihan mo kami na iyong mahal na pagpapala. At yayaman sa pamalitan ng anghel, inakilala namin ang pagkakataon-taon ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalulatian sa langit. Niling namin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang tulong ng Diyos ay mamalagi nawa sa amin. Amen. Mapupo tayo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kami po ng pamilya na mahal nating si Nana Ake, na tagapangalaga ng Nuestra Señora de Lourdes, ng kanyang anak na si Mami Ellen, Kapitan Leslie Ocampo, Marie Cruz at Jen Ocampo, ay talaga naman po kami umaapaw ang aming kasiyahan sa araw na ito, dahil po muli tayo nagkasama-sama sa pagdiriwang ng kapistahan ng Nuestra Señora de Lourdes. Taos-puso po kami nagpapasalamat sa pangunguna ng banal na misa mula sa unang araw ng nobinaryo hanggang sa kapistahan. Marami pong salamat, Reverend Father Leocadio de Jesus, Cora Parroquia ng Parokya ng Santo Niño. Sa ating din pong mga naging guest priest, Reverend Father Sinon Tulio, Cora Parroco ng Parokya ng Nuestra Señora de la Merced ng Bahay Pare, Candaba, Pampanga, Reverend Father Florentino Boyet Concepcion,
Reverend Father Nino Jomel de Leon, sa ating po mga lay ministers ng San Pedro, commentators and lectors ng San Pedro, pontifical server, altar servers ng San Pedro, angel of the altar ng San Pedro, SPPC ng San Pedro, sa ating pong choir na naghandog na magagandang awitin, San Pedro Choir, Kahimig Kapatiran Choir. Sa mga nagpaabot po ng tulong at suporta sa pagdaraos ng kapistahan ng Nuestra Señora de Lourdes, marami pong salamat, Governor Daniel Fernando, Vice Gov. Alex Castro, Congresswoman Diche Tina Pancho, Mayor Francis Esculhuan, Vice Mayor Martin Angeles and family, Bukal Dingdong Nicolas, Bukal Pechay de la Cruz, Sangguniang Bayan ng Bustos, ABC Fortunato Martin, Consi Jet Cruz, Cap Chito Hernandez at Sangguniang Barangay ng Poblasyon Bustos, Barangay Tanod ng Poblasyon sa pangunguna ng kanilang hepe po, PNP ng Bustos sa pangunguna ni Hepe Michael Santos, Sangguniang Barangay ng San Pedro, Barangay Tanod ng San Pedro sa pangunguna ni Hepe Richard Suico at Jeffrey Baloy, Barangay Volunteers ng San Pedro, Mayor Willie and Mrs. LB Kiat ng Pila, Laguna, San Agustin Marshal Assistance, Baliwag Road and Events Action Coordinating Team, Santo Niño Band ng Bustos, at higit po sa mga tagapangalaga ng karosa na iba't ibang imahe ng Mahal na Birhen para sa Grand Marian Procession na nagmula pa sa Pila, Laguna, Malolos, Plaridel, Hagunoy, Baliwag at Bustos, Bulacan. Sa lahat po ng mga pandangguhan na sa iba't ibang grupo na nag-alay po ng sayaw para sa Mahal na Birhen, at sa inyo pong lahat na ng mga mananampalataya ng Nuestra Señora de Lourdes na nagpaabot po ng inyong tulong at suporta, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat po sa inyong lahat. Ang masayang pagdiriwang po natin ng kapistahan ng Nuestra Señora de Lourdes ay hindi po makukumpleto kung hindi dahil din po sa mga taong nakasama namin mula sa preparasyon ng kapistahan hanggang bukas po sa closing. Ang kabataan ng Nuestra Señora de Lourdes sa pangunguna po ni Pangulong Raymar Canto at Ma'am Donna Lopez, NSDL Angels, ihos ng NSDL, Food Committee na sa panguna ni Ate Tess Canto, kitchen staff sa ating sound system and FB Live sa panguna po ni Daddy J. Cruz, Pio and Bea, sa ating pong flower arrangement by La Rosas Amarillas, nila Raymar, Paulo, Richard, Jairo, and Christian. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Nawa po manatili po sa ating puso ang pagmamahalan, pagpapakumbaba at pananampalataya. Muli po tayo sana ay magsama-sama sa mga darating pa pong kapistahan ng Nuestra Señora de Lourdes. Maraming salamat po at happy fiesta po sa inyong lahat. Thank you po. Ilan po mga announcement. Una po ay sa dating pong Miyerkules, ano po ba yun? Nasaan ang puso ninyo? Wednesday kagad. 14 po ay Valentine's Day, di po ba? Pag Valentine's Day, alalahan po lahat na may puso, lahat ng buhay. Malimit po pag nating Valentine's Day sa mga mag-asawa, kuminsan hindi na pa rin, sa mga bata boyfriend, girlfriend. Yung mga magulang, dapat po ipakita yung pagmamahal sa isa. Batiin yung... Minsan, meron ko nakausap. Happy Valentine's Day ko. Sabi, sumagot yung ama. Father, matanda na kami, wala na yan. Yung bang puso,
tumatanda? Yung bang pag-ibig tumatanda? Hindi po. Sabi ko nga po, Valentine's Day, ipadaman pag-ibig sa bawat kasapi ng pamilya at pamayanan. Bata siya at matanda, lolo at lola, ipadaman natin, mahal natin sila. Sabihin natin sa taong ito ay nakasabay po ang Ash Wednesday. Simula po 40 araw ng Kwaresma. Isa po sa hiningi rito sa sakripisyo ay yung tawag na fasting and abstinence. Umiwas sa pagkain ng karne. Sa araw pong yan. Masarap na may tilapia at galunggong, hindi po ba? Masasarap, mga isda po. Masarap po yan. Ano ba yun? Suso. Naku, sarap ng suso. Ginataan suso. Ibig sabihin, isang araw hiningi sa atin, sakripisyo po yan. Fasting, magbawas po ng pagkain. Kung tayo po'y kumakain ng 2 plato, kalahating plato na lang po sa maghapon. Yan po isang uri ng sakripisyo. Pero meron pong exemption yan. Kung tayo sobrang matanda, ibig sabihin na sobrang matanda, talagang matanda. Nahihirapan lumakad, magsalita. Hindi yung mga senior. May mga senior po na malalakas, hindi po ba? Marami tayong senior dyan. Lola, naku, panay pa sumba-sumba pa riyan. Hindi ba? Yung talagang senior. Exempted po yan. Yung mga nagagamot, mga naramdaman, exempted po sila. Ang po isa dating na Merkulis. Sa dating pong Biyernes, 16 ng Pebrero, ay pasimula po ng ating pagnobena sa karangalan ng ating mga patron, Santo Niño. Meron po tayong nobena, umaga, misa umaga at sa gabi. Pabrayo po yan. Ang pikapistahan po ay February 26. Sana po yung magkasama-sama po tayo. Sama po natin ang Pangulo ng Pesta, ating Vice Mayor, Angeles po. Tulungan po natin. Magsama-sama po tayo. Kasama po niya sa araw na yon. Salamat po. Tumayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain ka ng mahabagin Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo sa kapayapaan at maging mapagmalasakit sa kapwa. Salamat sa Diyos.